Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 13:11. Gayunpaman, nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat sa susunod na segundo. Ang lalaking nasa gitnang yugto ng demigod ng pamilya Lagorio ay madaling pinasabog ni Sally sa pamamagitan ng isang suntok, at siya ay nabasag sa lupa na may dugong bumulwak na halatang hindi bahagyang nasugatan. Hindi tama iyon, ang iyong kapangyarihan ay nasa huling yugto ng kaharian ng demigod. Matapos lumuwa ng dugo ang lalaki, ang pangit ng mukha nito, at nabigla. Ang lakas ni Sally kanina ay wala pa sa intermediate stage ng demigod realm. Tama ka, nakalusot ako ilang araw na ang nakakaraan, kaya umalis ka at mamatay. Malamig na ngumiti si Sally, pinitik ang kanyang palad, at naglabas ng isang treasure sword na lumitaw sa harap ng kabilang partido sa isang iglap. Nagkatinginan ng dalawa pang pamilya ng Lagorio, at sa sobrang takot nila ay nanghina ang kanilang mga paa. Kung ang cultivation base ni Sally sa huling yugto ng demigod realm, kung gayon ang dalawa sa kanila ay walang kapangyarihang lumaban. Originally thought, as long as young Master Lagorio hold for a while, kung nilabas nilang dalawa ang Nikini, mananalo sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang batang babae na dumating ngayon ay talagang nasa huling yugto ng demigod realm. Si Master Lagorio ay hindi niya kalaban. Tinusok ni Sally ang puso ng kanyang kalaban at mabilis na binawi ang espada, tumalsik ang dugo kung saan-saan, pagkatapos ay pinugutan ng ulo si Master Lagorio, na nasa gitnang yugto ng demigod. Nakita ng isa sa mga lalaki si Sally na naglalakad palapit sa kanila. Takot na takot siyang lumuhad at sinabing, "Pakiusap, bitawan mo kami. Hindi namin sinasadya, nasulsulan kami ni Young Master Flynn Lagorio." Oo, si Flynn na ito? Kung hindi dahil sa ginawa niya sa atin na gawin ito, wala tayong lakas ng loob. Lumuhad din yung isa, nanginginig yung boses. Haha, bitawan mo. Akala mo ba hindi ko narinig yung sinabi mo kanina? Tingin mo ba ako tanga? Malamig na ngumiti si Sally habang inilabas ang kanyang espada at tinapos ang kanilang buhay. Nang makita nilang dalawa na hindi pabor sa kanila ang sitwasyon, sinubukan nilang tumakas, ngunit sa kanilang pagtayo ay nilalaslas ng espada ni Sally ang kanilang mga leeg. Napahawak sila sa kanilang mga leeg gamit ang kanilang mga kamay sa takot at pagkatapos ay bumagsak. Tuwang-tuwang tumakbo si Nikini at hinawakan ang kamay ni Sally. Sister Sally, napakaganda mo. Nakalusot ka na sa huling yugto ng demigod realm. Kung hindi dahil sa iyo ngayon, patay na ako. Ang pangunahing dahilan ay ang aura ng Young Master ay talagang malakas, at ako ay patuloy na nagsasanay, kaya ako ay nakalusot sa huling yugto ng demigod realm ilang araw na ang nakakaraan. Ngumiti si Sally at naglabas ng isang piraso ng healing pill at saka ibinigay kay Nikini. Salamat Sally, napakabait mo sa akin. Nilunok ni Nikini ang tableta habang hawak-hawak ang braso ni Sally, at mukhang mabubuting kapatid ang dalawa. Let's go! Kung hindi tayo aalis kaagad, ang amoy ng dugo dito ay aakitin ang maraming halimaw. Napangiti si Sally, lahat tayo ay mga taong nagmula sa pangunahing bahay pagkatapos ng galing sa mga pamilyang sangay kaya mula rin tayo sa pamilyang puti, kaya natural na kailangan nating tumulong sa isa't isa. Kabanata 13:12. Teka, tingnan natin kung may kayamanan sa loob ng tatlong lalaking ito. Mabilis na may naisip si Nikini, at nagmamadaling tumakbo para kunin ang singsing ng tatlong tao. Hoy! Hindi masama. Bukod sa ilang healing pill, mayroon ding ilang first grade spirit grass. Oh my god, may dalawang itim na token talaga sa singsing ng lalaking ito. Hindi nagtagal, bulalas ni Nikini, inilabas ang mga bagay, at pagkatapos ay ibinigay ang lahat kay Sally. Ate Sally, salamat sa pagligtas sa akin. Kunin mo ito ang iyong trepeo. Ang pagbibigay nito sa akin ay hindi maganda, paghati-hatiin natin ito ng magkasama. Kung mayroon kang masiglang damo, maaari kang magtagumpay sa susunod na antas ng mas maaga sa hinaharap. Sabi ni Sally. Pagkatapos ay diretso niyang inilabas ang kalahati at iniabot kay Nikini, at kinuha pa ang isa sa dalawang token at ibinigay kay Nikini. Itago mo lang ang token. Ang cultivation base ko ay hindi masyadong mataas, at hindi ako ligtas na hawakan ito. Mas mataas ang cultivation base mo, mas ligtas ito sa iyo. Kung makatagpo ka ng anumang panganib, maabala ko ang kalaban. Habang maaari kang tumakas, sa tingin ko ay mas mabuti. Ngumiti si Nikini, at saka ibinalik ang token kay Sally. Sumulyap si Sally kay Nikini, at mariing sinabi, "Anong kalokohan, mag-iingat na lang tayo. Hindi naman masyadong mababa ang cultivation base mo, ayos lang, kailangan nating magsumikap para makalabas ng buhay."
Sinabi ni Nick Ini, kung gayon, kahit na ano, hahawakan mo ang token na ito. Ito ay isang individual na laro, pati na rin ang isang laro ng koponan. Sa katunayan, hawak mo ang parehong token. Kung mayroon kaming higit pang mga token sa pamilyang puti, ito ay magiging pareho. Pagdating ng oras, ang nangungunang ilang sa kompetisyon ng koponan ay gagantimpalaan din. Tumanggaw si Sally, kung gayon, hahawakan ko muna ang token na ito. Sa tuwing makakasalubong natin si Master Jack, o pagkatapos makatagpo ang White family members ng True God Realm Cultivation Base, ibibigay natin ito sa kanila. Mas mabuti ito, dahil kahit sino ang ibigay mo, hindi ito makakaapekto sa bilang ng mga grupo, at kung ibibigay mo ito sa isang taong may mataas na antas ng cultivation, ito ay magbibigay daan sa kanila na makakuha ng rango. Tumanggaw si Nick Ini, ibig kong sabihin, sa palagay ko ang mga tao mula sa ibang mga pamilya ay susubukan ang kanilang makakaya upang ibigay ang kanilang mga token sa mga taong may mataas na antas ng paglilinang sa kanilang mga pamilya, upang sila ay makipagkompetensya para sa unang lugar. Kaya, kung hindi tayo pupunta, ang mga halimaw na hayop ay maaakit sa amoy ng dugo sa ilang sandali. Napangiti si Sally, at pagkatapos mailigpit ni Nick Ini at Sally ang mga gamit, nawala silang dalawa sa iisang direksyon sa isang iglap. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad ng dalawa, tumalon si Jack mula sa isang puno sa hindi kalayuan. Noong una, nang makita niyang nakatagpo ng panganib si Nick Ini, binalak niyang tumalon pababa at tumulong, ngunit hindi niya inaasahan na talagang susulpot si Sally, at ang antas ng cultivation ng dalaga ay nakalusot. Hayaan mo silang magsanay ng mabuti. Ngumiti si Jack bago siya nagpatuloy sa paglipad ng dahan-dahan. First grade spirit grass. Pagkaraan ng ilang sandali sa paglipad, natuklasan ni Jack na mayroon talagang isang first grade spirit grass sa ilalim ng isang malaking puno sa harap niya, at ito ay talagang halaman pa rin. Isang pambihirang espiritong damo na maaaring magamit upang pinuhin ang mga table task. Nagmamadali siyang lumapit, handa na itong kunin. Kung tutuusin, maraming tao ang pumasok, 400 katao sa bawat pamilya. Kung magsasama-sama ang mga pamilya sa kabuuan ito ay malaki, mayroong 100 na malalakas na kapangyarihan. Kung hindi, libo-libo. Gayunpaman, nang malapit na si Jack sa damuhan, isang kakilakilabot na dagandong ang tumunog, at isang nagninangas na pulang sawa ang biglang sumugod mula sa mga damong nasa tabi nito, binuka ang bibig nito at diretsyong sumugod kay Jack. Biglang lumitaw ang higanting sawa na ito, at ikinagulat nito si Jack. Kabanata 13:13. Bukod dito, sa paghusga mula sa mahinang pabago-bagong aura sa katawan ng kalaban, maaaring agad na maisip ni Jackie na ang lakas ng higanting sawa na ito ay maihahambing sa unang paglilinang ng kaharian ng demigod. Nakakagulat na ang gayong halimaw na hayop ay talagang lumitaw sa paligid ng kagubatan. Kung tutuusin, napakabihirang na ng gayong halimaw. Ang lakas ng halimaw na hayop sa antas ng paglilinang ay iba sa mga tao. Kaya karaniwang ang isang tao sa maagang yugto ng demigod ay wala sa parehong antas ng isang halimaw na hayop sa maagang yugto ng demigod. Kahit na ang isang tao sa gitnang yugto ng demigod realm ay gustong pumatay ng isang halimaw sa maagang yugto ng demigod realm, hindi ito magiging madali. Gayunpaman, sa mga mata ni Jackie, na ang antas ng cultivation ay umabot na sa gitnang yugto ng True God Realm, ang halimaw na hayop na ito ay talagang wala. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, at gumalaw bigla at lumitaw sa ibabaw ng sawa. Sa bilis niyang gumalaw ay ibinaba niya ang kanyang kamao sa ulo ng sawa. Ang katawan ng higanting sawa ay napakalaki at mahaba, na may haba na 7 o 8 talampakan. Hindi pa nakakita ng ganito kalaking sawa si Jack. Kung tutuusin, ngayon lang siya nakarinig ng ganyang halimaw ngunit hindi pa siya nakakita ng ganito. Kasabay ng bahagyang mapurol na tunog, nabasag ang ulo ng higanting sawa sa sumunod na segundo, na tumama ng husto sa lupa at nag-spray ng dumi nang tumama ito sa lupa. Lumabas ang dugo sa malalaking mata ng higanting sawa na pulang apoy, at pagkatapos ng ilang bahagyang paggalaw ng kanyang katawan, nanatili itong hindi gumagalaw. Halimaw ka bang naglakas loob na salakayin ako? Tiningnan ni Jack ang patay na sawa, malamig na ngumiti, at saka tumingkayad at pumitas ng masiglang damo. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Jack ay nang makatayo pa lang siya ay isang nakakatakot na paggalaw ang bumungad sa kanya mula sa likuran. Sa sandaling naramdaman niya ang mapanganib na aura na ito, umiwas siya sa kaliwa at tumalon ng 5 o 6 na metro pa kaliwa. Matapos niyang iwasan ang pag-atake, isang nakakatakot na liwanag ang kumislap, at isang matalim na aura ng espada ang tumama sa malaking puno sa harap ng kinatatayuan niya kanina. Malinis na pinutol ang puno at saka bumagsak sa lupa ng may kabog. Lumingon si Jack at tumingin sa binata na nakatayo sa ere. Hindi niya napigil ang sumimangot. Ang lalaking ito ay isang master ng pamilya Canmore.
Gayunpaman, ang mga miyembro ng pamilya ni Canmore ay dumating ng huli sa mga laro at hindi nakita ang pakikipaglaban ni Jack kay Young Master Norman. Kaya naman, hindi niya alam ang antas at lakas ng cultivation ni Jack. Siyempre, kung isasaalang-alang ang pag-atake ng lalaking ito ngayon, at ang kasalukuyang momentum, tiyak na hindi mababa ang cultivation base ng taong ito, dapat siyang isang powerhouse na may totoong god cultivation level. Isang palihim na pag-atake mula sa likuran, napakawalandiya. Bahagyang ngumiti si Jack at tumingin. Haha, boy, hindi mo ba alam ang kalupitan ng mundong ito? May mga taong pinapatay pa nga ang sarili nilang mga kapatid para lumakas o para sa kayamanan, hindi pa banggitin ang mga palihim na pag-atake sa mga walang kwentang bagay. Tumawa ang lalaki. Hindi nagtagal ay bigla niyang sinabi, "Nako, naalala ko, ikaw ang young master ng White family, Jack, right? Sure enough, you came from the common world. There are too few fights and killings. That's why Jack is so innocent." Matapos marinig ito, medyo natulala si Jack. Sa paglipas ng mga taon, nagawa niyang maging Supreme Warrior sa pamamagitan ng matitinding hamon, at ang kanyang cultivation ay umabot sa kanyang kasalukuyang antas. Ang labanan na naranasan niya ay hindi bababa sa mga kabataan ng mga shadow families na ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang mga young masters ng mga shadow families na ito ay magiging sobrang hindi tapat at palihim siyang tambangan. Kabanata 13-14. Kahit anong sabihin mo. Inihanda ni Jack ang kanyang sarili, at pagkatapos ay sinabi, "Kaka-rating lang namin dito at hindi ka na makapaghintay na tambangan at kunin ang mga gamit. Sayang, hindi madaling kunin ang mga gamit ko." Ha! Apo ako ng pangalawang elder ng pamilyang Canmore, ang cultivation base ko sa gitnang yugto ng True God Realm, kaya kung interesado kang mabuhay, ibigay mo ang espiritual na damo na kakakuha mo lang, at mapapalaya kita. Ang lalaki mula sa pamilya Canmore ay may hawak na mahabang espada sa isang kamay at mukhang superior habang nagsasalita. Ang relasyon sa pagitan ng aming pamilyang Canmore at ng iyong pamilyang puti ay hindi mabuti o masama. Hindi kita kailangang patayin kung ibibigay mo ito. Kung tutuusin, hindi madali para sa iyo na maging tagapagmana ng guro. Kung mamamatay ka ng ganito, nakakahiya. Sa iyong cultivation base sa gitnang yugto ng True God Realm, napakatiwala mo. Nag-flash si Jack. Lumipad siya ng diretso upang salubungin siya. Bueno, kung ibibigay mo ang iyong espada at ang mga bagay na iyong pag-aari, maaari rin kitang palayain. Ang dahilan kung bakit kita pakakawalan ay dahil binalak mo akong palayain. Ang lalaki ay may bahagyang natarante na ekspresyon sa kanyang mga mata, at mabilis siyang nag-react, at pagkatapos ay ngumiti ng mapait. Haha, kawili-wili ka, bata. Naglakas loob kang banta sa akin sa pananakot ko sa iyo. Iyan ay kawili-wili. Pagkatapos ng pagsasalita, bumangon ang aura sa kanyang palad, at ang espada sa kanyang kamay ay bumigkas ng nakakatakot na tunog ng paghimas. Ngumiti siya at sinabi, "Mayroon akong mababang uri ng espiritual na sandata. Ito ay lubhang matalas. Kung ako, accidentally kill you, hindi mo ako masisisi. Kahit na napaka-ignorant mo, tingnan natin kung may kakayahan kang gawin iyon." Ngumiti din ng walang pakialam si Jackie. Ang espada ng kabilang partido ay mukhang maganda, at binalak niyang kunin ito at ibigay sa mga tao ng pamilyang puti. Bagaman ito ay isang mababang uri ng espiritu na sandata, ito ay isang sandata ng espiritu. Kung tutuusin, ito ay mas mahusay kaysa sa karaniwang mga sandata. Muling naglaslas ang kalaban gamit ang kanyang espada. Sa pagkakataong ito ay gumamit talaga ng mababang rango na martial skill. Isang nakakatakot na aura ng espada, tulad ng nagninangas na apoy, ang dumiretso kay Jack. Pinisil ni Jack ang kanyang kamao, lumabas ang aura para matakpan ang kanyang kamao, at pagkatapos ay pinasabog niya ang kanyang kamao patungo sa aura. Sa pagsabog ng isang suntok ni Jack, isang malaking aura ng kamao ang nabuo. Ang aura ng kamao ay mukhang napaka-solid, at ang pagbabago bago sa loob ay napakatindi na hindi ito nagpatinag. Ang buong bagay ay mukhang hindi ka panipaniwala. Ang martial skill na ito, natatakot ako na ito ay isang mataas na rango, ngunit ang pagbabago bagong ito. Matapos makita ang kakilakilabot na pag-atake ni Jack, ang lalaki sa kabilang panig ay naging bahagyang nag-alala sa isang iglap. Hindi niya inaasahan na ang batang ito ay talagang makakagawa ng ganoong kakilakilabot na pag-atake. Mabilis na pumutok ang malaapoy na slash ng kalaban gamit ang aura fist na pinasabog ni Jack, at hindi ito sapat. Isang malaking dagandong ang tumunog, at isang nakasisilaw na liwanag ang kumikislap na parang kidlat. Mabilis na winasak ng atake ni Jack ang atake ng kalaban, at lumiit ang napakalaking aura na kamao nito at dumiretso sa lalaking nasa harapan niya. Damn!
Ang cultivation base ng batang ito ay malamang nakapareho ng sa akin, ngunit paanong ang pag-ataking ito ay mas malakas kaysa sa aking pag-atake? Nasa parehong antas pa rin tayo. Mukhang natakot ang lalaki nang makita ang sitwasyon. Nang makitang nakarating na sa kanya ang pag-atake, agad niyang nilagyan ng manipis na aura mask ang kanyang katawan na bumalot sa kanya. Halos sa sandaling natapos ang kanyang aura shield ay tumama sa kanya ang natitirang atake ng kamao ni Jack. Ang aura mask ay patuloy na nag-iiba-iba habang ang pag-atake ni Jack ay patuloy din na nag-offset upang kontrahin ang kanyang aura shield. Imposible. Kabanata 13:15. Harold Canmore, ang lalaking nakikipag-away kay Jack, sa lalong madaling panahon na dama na may mali. Nang makitang nagsimulang pumutok ang kanyang aura shield, alam niyang hindi na siya makakatagal pa. Imposible, ako si Harold Canmore. Imposibleng matalo ako ng isang lalaking bumalik mula sa labas ng mundo. Sigaw ni Harold. Kasabay nito ay ang mga bitek ng aura shield na tumatakip sa kanyang katawan. Patuloy silang lumaki at kumalat sa kanyang katawan. Sabay-sabay na nabasag ang aura shield na naging isang asul na pulbos na kumupas kaagad pagkahulog nito. Isang kakilakilabot na boom ang tumunog, at sa sumunod na segundo ay pinasabog si Harold sa hangin, lumilipad ng pabaligtad na parang sirang saranggola, na humahampas ng malakas sa isang malaking puno. Nabali ang malaking puno, bumulwak din si Harold ng isang subaw ng dugo, na mutla ng husto ang mukha. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tumayo, naglabas ng mas maraming dugo. Pilit niyang tinusok ang espada sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, na halos hindi na makayanan ang sariling bigat ng katawan. Mabilis na lumipad pababa si Jack, at nakangiting humarap kay Harold. Harold, apo ng pangalawang elder, ang galing mo talaga. Ngumiti si Jack, at pagkatapos ay nagsabi, kung papatayin kita ng ganito, nakakalungkot na mamatay ka. Ngayon, natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadali. Bahagyang napaawang ang bibig ni Harold, ang maldito na batang ito ay talagang namula. Ha! Anak, malas ko. Hindi ko inaasahan na may lalabas na master na tulad mo sa White Family. Ngumuso si Harold at inihagis ang espada sa kanyang kamay kay Jack na galit, kunin mo. Hindi ito inaasahan ni Jack. Ang taong ito ay masyadong mapagpasyahan, at ibinigay niya ang espada ng walang pag-aalinlangan. Kung gusto niyang patayin siya, walang ibang tao dito, silang dalawa lang. Kung pinatay siya ni Jack, lahat ng iba pang bagay na mayroon siya ay kay Jack din, at kapag walang nakakita nito, imposibleng malaman na si Jack ang may gawa nito. Sa makatuwid, ang taong ito ay isang matalinong tao, tulad ng isang kayamanan, kumpara sa kanyang buhay, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Paano ang singsing mo? Gusto kong makita kung may magagandang bagay dito. Nakangiting sabi ni Jack. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Harold, ngunit pagkatapos na magnanga ang kanyang mga ngipin ay kinuha niya ang singsing sa kanyang kamay at inihagis kay Jack. Kinuha ni Jack ang singsing at tumingin, pagkatapos ay kumuha ng 2 itim na token at 2 first grade intermediate spirit grass, at ibinalik ang singsing kay Harold. Ayaw mo ng spirit stone. Nagulat si Harold, medyo nagulat. Naisip niya na bukod sa kanyang pananamit at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan sa singsing, tiyak na aalisin ni Jack ang Spirit Stone. Hindi niya inaasahan na kukunin lang niya ang 2 itim na token at 2 first grade intermediate spirit grass at hindi kukuha ng Spirit Stone. Yung mga hindi masyadong mahalaga. Inilagay ni Jack ang mga gamit sa sarili niyang singsing, saka kumuha ng tableta at saka ibinato kay Harold. Binibigyan mo ba ako ng gamot para gumaling? Tumingin si Harold kay Jack na may kaina-hinalang tingin. Tiningnan niya ang tableta at talagang healing pill ito. Lalo nitong ikanalito si Harold. Kabanata 13:16. Si Jack ay tamad na pansinin siya, tumalikod at lumipad ng dahan-dahan, ngunit umalis na may kasamang salita kay Harold, ang gamot ko sa pagpapagaling ay dapat na mas mahusay kaysa sa iyo. Dapat mong pagalingin ang iyong sarili sa lalong madaling panahon, kung hindi, kapag nakilala mo ang young master ng Hunt family, huwag mong sisihin sa pananakit niya sa iyo. Hindi ka natatayo sa isa pang laban. Pagkaalis ni Jack saglit, tulala parent si Harold. Iniisip kung panaginip lang ba ang lahat ng ito. Inatake niya si Jack noon, at napakababa niya ng tingin kay Jack. Sa hindi inaasahan, matapos siyang talunin ni Jack, hindi niya inagaw lahat ng gamit niya, at nag-iwan sa kanya ng ilang healing pills at spirit stones, binigyan pa niya ito ng tableta para sa pagpapagaling. Maaaring ito ay lason sa tabletang ito. Hindi napigilan ni Harold ang pag-ungol habang nakatingin sa maliit na tableta sa kanyang kamay. Ngunit mabilis siyang umiling muli. Kung gusto siyang patayin ni Jack, hindi na kailangan. Mas madali sana kung laslasan na lang siya ng kanyang espada.
susubukan ko at tingnan kung mas maganda ang gamot mo sa pagpapagaling kaysa sa pamilya ko. Sa wakas ay sumingot ng malamig si Harold, pagkatapos ay itinapon ang tableta sa kanyang bibig at nilunok iyon. Pagkalipas lamang ng 2 minuto, naramdaman ni Harold na ang kanyang pinsala, na malubha, ay gumaling ng maraming beses na mas mabilis kaysa sa mga healing pills na ginawa ng kanilang pamilyang Canmore. Laking gulat niya, paano magkakaroon ng kagilahilalas na epekto itong White Family healing pill na ito. Ito ay malamang na mas mahusay kaysa sa healing pill na ginawa ng Young Master Chet Hunt ng Hunt family. Siyempre, kung alam niya na ang bagay na ito ay pinino mismo ni Jack, hindi niya alam kung ano ang iisipin. Ang espadang ito ay hindi masama, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito angkop para sa mga babae. Kung hindi, maaaring gamitin ito ni Selena. Dahan-dahang lumipad si Jack. Nakakuha siya ng 2 itim na token mula sa singsing ni Harold, at 2 first grade intermediate spirit grasses. Medyo maganda ang ani. Kakapasok lang kasi ng lahat. Sa loob ng 2 oras, swerte na rin sa unang 2 oras. Pagkalipas ng ilang sandali, nakapulot si Jack ng 2 pang itim na token. Ang bilis ng pagkolekta ng mga token ay halatang maganda. Walang masyadong token sa kabuuan. Si Jack ay mayroon ng 5 itim na token sa napakaikling panahon na isa ng kamangha-manghang kita. Lumipas ang kaunting oras, at nang medyo dumilim ang langit, umabant na si Jack ng mahigit 20 kilometro sa kagubatan. At sa sandaling ito, nakakita siya ng isa pang second grade low-level spirit grass. Mababang antas ng pangalawang baitang espiritu, ito ay talagang mabuti, ang gayong damo ay bihirang makita sa mga normal na panahon. Pagtingin sa spirit grass, medyo natuwa si Jack. This time, halatang mas maingat na siya kaysa dati. Pagkatapos tumingin sa paligid, nakita niyang walang halimaw, at pagkatapos ay lumipad siya ng maingat, pagkatapos ay kinuha ang espiritong damo at inilagay sa kanyang singsing. Sa pagkakataong ito, naging maayos. Pagkatapos magligpit ng mga gamit, si Jack ay nasa mabuting kalagayan at handang humanap ng lugar na makapagpahinga ng mabuti para sa gabi, at pagkatapos ay ipagpatuloy ang kanyang mga aksyon sa susunod na araw. Kung tutusin, kung kumilos ka sa gabi, bagamat maganda ang mental power ng lahat, kumpara sa mga halimaw na magaling sa night operations, malinaw na may kalamangan ang kalaban. Kung patuloy kang kumilos sa gabi, ito ay malinaw na mas mapanganib kaysa sa pagkilos sa araw. Kabanata 13:17. Sa sandaling ito, natuklasan ni Jack na mayroong isang napakabangis na labanan na nagaganap sa malapit. Bukod dito, sa paghusga mula sa tunog ng labanan, walang tunog ng dagendong ng hayop na nagpapakita na ito ay isang labanan sa pagitan ng mga kalahok. Saglit na nag-isip si Jack, lumipad siya sa direksyon kung saan nanggagaling ang tunog ng away. Hindi nagtagal ay dumating si Jack sa tuktok ng isang maliit na gilid ng burol, nagtago sa mga mababang palumpong sa gilid ng burol, at tumingin sa lugar sa ibaba ng gilid ng burol. Helena. Ang isang magandang figure ay mabilis na lumitaw sa linya ng paningin ni Jack, at ang kanyang ekspresyon ay naging medyo kakaiba. Speaking of this small meeting of young Mistress Cabello, sobrang complicated ng puso ni Jack. Ang babaeng ito ay halos 30, halos 4 na taon na mas matanda kay Jack, at hindi pa siya kasal. Hindi mahalaga kung hindi ka magpakasal. Nang maakit siya sa paningin ng pangalawang young master ng Hunt family, pinili niyang magsinungaling, sinabing boyfriend niya si Jack at gusto niyang sumuko ang second young master Hunt. Sa ganitong paraan, sila ay nakatali. Ngayon mahirap na maglinis. Makakagat lang siya ng bala at dalhin ang kasinungalingan hanggang dulo. Gayunpaman, naisip na ito ni Jack, at ngayon ay maaari lamang silang magpanggap na mag-asawa. Maya-maya, matatapos na ang laro at uuwi na ang lahat. Pagkatapos ng 1 o 2 taon, wala nang iba't ibang eskandalo sa kanilang dalawa. Kung gayon, lilipas din ang usaping ito. Sa hinaharap, kapag ang lahat ay walang pakialam, maaari siyang lumabas at gumawa ng pahayag na nagsasabi na sila ni Helena ay tahimik na naghiwalay. Pero para kay Daniela, hindi napigilan ni Jack. Simula nang mangyari sa kanilang dalawa, at first time siyang bigyan ni Daniela, pakiramdam ni Jack bilang lalaki, may ginawa siyang katangahan. Ngunit dapat pa rin siyang maging responsable hanggang sa huli at huwag pretuhin siya ng masama. Hindi ba ako dapat pumunta at tumulong? Kahit na ang labanan ay mabangis, ang cultivation base ng Helena ay hindi mababa. Siya ay nasa huling yugto ng True God Realm. Ang kanyang cultivation base ay mas mataas kaysa sa akin. Pagkatapos ng pag-iisip ni Jack ay nagpasya na siyang umalis. Ayaw niyang pakialaman ang bagay na ito. Kung tutusin, ayaw niyang masangkot sa babaeng ito. Gayunpaman, nang akmang aalis na siya, bigla niyang napagtanto na tila pamilyar ang figure ng lalaking nakikipag-away kay Helena sa tapat. Oo, pangalawang young Master Hunt.
Matapos makita ng malinaw ni Jack ang kabilang partido, hindi maiwasang lumubog ang mukha ni Jack. Hindi niya inaasahan na makikilala talaga ni Helena si Young Master Hunt sa unang araw pagkatapos nilang pumasok. Hindi tama iyon, hindi ba ang cultivation base ni Young Master Hunt ay nasa gitna ng True God Realm? Bakit pakiramdam ko mas malakas ang combat effect ng lalaking ito kaysa kay Helena? Matapos manood ng ilang sandali, naramdaman ni Jack na may mali, ang labanan sa harap niya ay nakakatakot, at si Helena, na ang paglilinang ay umabot na sa huling yugto ng True God Realm, ay unti-unting nahulog sa kawalan. Ang martial arts na ginamit ni Young Master Hunt ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Sa oras na ito, pawis na si Helena at hindi na makayanan ang mga atake. 100 Lift Slash. Malamig na ngumiti si Young Master Hunt at naglaslas gamit ang isang espada. Sa harap niya, ang kakilakilabot na laslas na iyon ay naging 100 maliliit na dahon. Ang mga dahon na ito ay talagang parang espadang aura. Ang espiritual na enerhiya ay pinaliit, at ito ay mukhang siksik, sumasaklaw sa isang malaking espasyo, at dumiretso kay Helena. Kabanata 13:18. Nang makita ang kakilakilabot na pag-ataking ito, natakot si Helena. Kanina pa nag-aaway ang dalawa. Naabot na niya ang huling yugto ng True God Realm. Noong una, hindi niya pinapansin si Young Master Hunt. Oo, naniniwala siya na ang kabilang partido ay hindi niya kalaban. Ngunit ang hindi inaasahan ay nakapasok na ang kalaban sa huling yugto ng True God Realm. Habang ang kanilang cultivation base ay maihahambing sa kanya, ang martial arts at cultivation technique ng kalaban ay tila mas mahusay kaysa sa kanya, na nagre-resulta sa isang mas mahusay na pangkalahatang pagiging epektibo ng labanan. Sa oras na ito, halatang hindi na siya makatiis, na may mga butil ng pawis na nagsisimula ng mamuo sa kanyang noo habang siya ay nagsimulang magpanik. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa oras na ito, ipinakita talaga ni Young Master Hunt ang napakalakas na kasanayan sa militar. Haha, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aking second rank intermediate martial arts. Nang makitang pangit ang mukha ni Helena, tumawa si Chet, puno ng pagtatagumpay ang mga mata. Ang palm ng Overlord. Si Helena ay hindi nang ahas na maging pabaya, patuloy na pinapakilos ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, at pagkatapos ay itinuloy ito pasulong, na may palad na nakaharap sa harapan. Habang itinaas niya ang kanyang palad, bumubuo ng hugis palm na force field sa harap niya. Matapos ipakita ang martial skill na ito, nakahinga ng maluwag si Helena, umaasa na ang martial skill na ito ay makakapagbigay ng kaunting paglaban sa atake ng kalaban. Gayunpaman, hindi nagtagal, siya ay naiwang ganap na tulala. Ang malaki at walang katulad na hugis palm na force field na ipinakita niya ay talagang napunit ng pira-piraso ng mga nakakatakot na mga espadang dahon ng aura, at ang mga siwang ay patuloy na kumalat, at pagkatapos ay kanyang palad. Nawala ang aura. Gayunpaman, hindi man sila tuluyang nakaharang ng palad ng aura, halos kalahati ng mga dahon ng aura ay kinain pa rin ng palad. Ilang dosenang dahon lamang na hindi mukhang solid gaya ng dati ang dumating kay Helena sa isang iglap. Ang daming dahon, paano ko sila mahaharang? Ang bilis ng mga dahon na ito ay napakabilis, at sumasakop sa isang malaking lugar ng espasyo. Lumipad ang mga dahon, at lumipad si Helena, sinusubukang iwasan ang pag-atake, ngunit sa huli ay ilang dahon ang tumama sa kanya. Ang mga damit sa mga braso ni Helena ay naputol, at umagos ang dugo mula sa mga sugat, na mukhang napakaliwanag at nakakabigla. Gayunpaman, hindi ito seryoso. Ang seryoso pa ay natama ng dahon ng kaunti sa dibdib niya. Naputol din ang mga damit, at umagos ang dugo. Ang malakas na kapangyarihan ng offensiba ay nagpabagsak pa kay Helena ng direkta sa lupa, na naging sanhi ng kanyang pag-iyak sa sakit, at ang kanyang mukha ay lalong namutla. Haha, hindi magaan ang sugat mo. Maamo ang mukha ni Young Master Hunt, tumawa siya ng malakas, tumayo sa hindi kalayuan kay Helena, at pagkatapos ay dinilaan ang kanyang dila, mukhang, bago ako pumasok, talagang isang matalinong pagpili na dagdagan ang aking cultivation base. Kung hindi ako nakalusot, baka hindi ako naging kalaban mo. Ikaw bastard, ano ang gusto mo? Kaming Cabello family ay hindi kailanman nasaktan ang iyong Hunt family. Huwag masyadong lumayo. Kinagat ni Helena ang kanyang mga ngipin, naikuyom ang kanyang mga kamao, at tumingin kay Chet Hunt. Kabanata 13:19. Haha, hindi mo ba sinaktan ang pamilya naming Hunt? Muling tumawa si Young Master Chet, sa totoo lang, ang pamilya mong Cabello ay hindi nakasakit sa aming pamilya ng Hunt noon, ngunit hindi mo ba ito sinaktan ngayon? Ang pagtanggi sa akin sa harap ng napakaraming tao, at ginagawa akong pangit, ito ay nakakasakit sa akin. Ang aking pamilya ng Hunt ay ang pinakamalakas dito, hindi mo kami dapat saktan. Sabi ko, may boyfriend na ako, dapat sumuko ka na.
Nagpatuloy si Helena na may malamig na mukha, higit pa rito, sinabi mo na ang iyong pamilyang Hunt ay ang pinakamakapangyarihang pamilyang ermitanyo. Ikaw ang pangalawang batang master ng pamilyang Hunt. Natatakot ka ba na hindi ka makahanap ng babae? Itigil mo na ang kalokohan. Galit na sinabi ni Chet, maraming babae, pero gusto ko kayo at ang tatlong kapatid mo. Napakatangkad, maganda, at walang pakialam ng mga babae. Sa puntong ito, tiningnan niyang Master Chet ang gasgas na bahagi sa dibdib ni Helena, at dinilaan ang kanyang mga labi na may ngiti, paano kung magka-boyfriend. Ha! Wala akong pakialam ngayon, matitikman ko ang lasa ng babae ni Jack. Tumingin siya sa mga mata ni Helena, at saka tumingin sa lugar sa dibdib kung saan pinaghiwa ang mga damit. Agad na hinaramdam ni Helena ang sugat gamit ang kanyang kamay, at napaatras sa takot, ikaw, huwag kang lalapit. Ako ang pinakamatandang babae ng pamilya Cabello, kung maglakas loob kang gumawa sa akin, papatayin ka ng tatay ko at maghihiganti para sa akin. Paghihiganti, patayin ako. Natigilan si Chet na parang nakikinig sa isang malaking biro, una sa lahat, kailangan mong magkaroon ng pagkakataon na makalabas ng buhay. Tsaka, kahit na may pagkakataon kang makaalis ng buhay, ano ang magagawa ng tatay mo at ng iba pa sa akin? Hindi ka kalaban ng aming pamilyang Hunt, not to mention, pero hindi ko pa rin alam kung mananalo ako sa tatay mo, kung maglalakas ng loob siyang pumunta dito. Habang nagsasalita si Chet, nilapitan niya si Helena, pinilit mo ako dito. Anong parte ko ang mas mahina kaysa sa maldito na batang iyon? Pinili mo talaga ang bastos na iyon, at ayaw mo akong piliin. Ilang beses na kumikislap ang mga mata ni Helena, pagkatapos ay tumalikod siya at lumipad sa malayo. Gusto mong tumakas. Nang makitang gustong tumakas ni Helena, naabutan siya ni Chet sa isang iglap. Sa loob lang ng 2 o 3 segundo, naabutan niya ang sugatang Helena. Matapos maabutin si Helena, sinuntok ito ni Chet sa likod. Na may bahagyang mapurol na tunog, si Helena ay diretsyong bumagsak sa lupa, isang subo ng dugo ang bumulwak, ang kanyang mukha ay mas mapatla kaysa dati. Haha, gusto mo pang tumakas. Muling tumawa si Chet, at hakbang-hakbang na naglakad patungo kay Helena. Huwag kang pumunta dito. Kinagat ni Helena ang kanyang mga ngipin at tuluyang bumangon sa lupa, ngunit masyadong malala ang mga sugat sa kanyang katawan at wala na siyang lakas. Puno ng takot ang puso niya. Ang Chet Hunt na ito ay hindi mabuting tao, at kaya niyang gawin ang lahat. Siya ay may pamilyang Hunt bilang kanyang tagapagtaguyod. Higit pa rito, ang larong ito ay nagbibigay daan sa sinuman na patayin sa kalooban. Lalo nitong ikinatakot si Helena. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nakakatakot na aura ng espada ang dumiretso kay Chet mula sa ibang direksyon. Kabanata 13:20. Si Chet ay isang malakas na tao sa yumaong True God Realm. Sa sandaling lumitaw ang aura ng espada, naramdaman niyang may mali, at umiwas siya, dumaan ang aura ng espada at pinutol ang isang malaking puno sa kalahati. Lumipad pababa si Jack mula sa kanyang kinatatayuan sa gilid ng burol. Ikaw. Pagkakita ni Chet kay Jack, biglang nagalit si Chet sa pag-umbok ng kanyang mga ugat sa noo, nagkataon lang, ang maliit mong kasintahan ay pinaglalaroan ko lang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ka. It really is fate. Ikaw, bakit ka nandito? Nakita ni Helena si Jack, at ang kanyang ekspresyon ay lubhang komplikado. Hindi niya alam kung gaano katagal niya silang nakita. Paano siya nagmamadaling lumabas ng ganitong oras? Kakasabi lang niya na ikaw ang aking maliit na kasintahan, paano ako hindi makakarating at ililigtas ka? Mapait na ngumiti si Jack, pero nagsimula din siyang magbiro. Ngayon, ang relasyon nilang dalawa, maliban sa ilang taong nakakaalam kung ano ang sitwasyon, karamihan sa mga tao ay nag-iisip na sila ay talagang mag-asawa, na ginagawang walang magawa si Jack. Nang marinig ito ni Helena, namula ang kanyang mukha, ngunit binigyan niya ng masamang tingin si Jack, anong ginagawa mo? Pumunta ka ba dito para hanapin ang kamatayan? Hindi niya ako kalaban, kaya tiyak na hindi kanya kalaban. Sa puntong ito, ilang beses siyang nag-alinlangan, at sinabi kay Jack, mas mabuting umalis ka, mas mabuti ang isang kamatayan kaysa 2 kamatayan. Sa totoo lang, ang paglabas ni Jack ng ganito para iligtas siya ay nakaramdam siya ng matinding pananibik sa kanyang puso. Naniniwala siya na tunog ng away ng 2 ang nakaakit kay Jack. Gayunpaman, nang makita niyang hindi siya ang kalaban ni Master Hunt, alam niyang dapat mabilis na umalis si Jack. Kung lalabas siya, walang alinlangang haantong sa pagpatay sa kanya ni Chet. Gayunpaman, nagulat siya nang ngumiti si Jack ng malamig at sinabing, huwag kang masyadong sigurado dyan. Hindi pa niya ako tinatalo. Haha, nag-alala ako na hindi kita makikilala sa loob ng 1 buwan. Hindi ko inaasahan na lalabas ka para mamatay ng ganito.
Hindi ko pa nakitang ganito kakatanga. Tumawa si Chet sa gilid dahil lumitaw ka, mas mabuti iyon. Ipapakita ko sa iyo kung paano ko nakikipaglaro sa iyong kasintahan saglit. Naglakas loob akong lumabas. Ibig sabihin hindi ako natatakot sa iyo. Kung natatakot ako sa iyo, hindi ako lalabas. Malamig na ngumiti si Jack na parang walang pakialam. Natigilan si Chet, boy, medyo matalino ka, sa tingin mo matatakot ako sa iyo kapag sinabi mo to. Nasa late stage na ako ng True God Realm, sa tingin mo natatakot ako. Let me tell you, kahit nasa peak ka na ng True God Realm, hindi naman ikaw ang kalaban ko. Ang lakas ko sa pakikipaglaban ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Higit pa rito, alam kong nasa gitna ka lang ng realm ng True God. Jack, mabuti pang umalis ka na, salamat sa kabaitan mo, pero hindi mo naman talaga siya kalaban, pwede naman akong lumaban saglit, tutulungan kitang hawakan siya, bilasan mo. Pagkatapos mong lumabas, tandaan mong sabihin sa tatay ko kung sino ang pumatay sa akin. Kinagat ni Helena ang kanyang mga ngipin at talagang naglakad ng ilang hakbang pasulong, na para bang naghahanda pa siyang lumaban. Huwag kang magsalita ng kalokohan, wala naman akong balak na patayin ka, balak ko lang matulog sa inyo, haha, kung may chance ka, kung magkita kayo ng pangalawa at pangatlong kapatid mo, mas maganda pa yan. Saka ko na kayo matitikman ng 3 gintong bulaklak. Pagdating ng panahon, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang maiinggit sa akin. Ang mapaglarong ekspresyon niyang Master Hunt, ay tila iniisip niyang si Helena na ang kanyang laruan. Ang sa tingin mo ay sobra. Humakbang si Jack, na ikuyom ang kamao, at patuloy na bumubuhos ang aura. Maya-maya ay nabalot ng makapal na aura ang kamao niya. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.